Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. At ngayong umaga po ay dumating yung ating in-order na alimatong. Yan. Ito po ay in-order ko galing sa mga kaibigan nating katutubo na Aita. Yan. At ngayon nga pong umaga ay ako ay natuwa dahil i-deliver ng ating kaibigan yung ating in-order na alingatong roots. Yan. So ang gagawin ko po dito sa ating alingatong roots na nakuha ay dadalhin ko doon sa ating kagubatan kung saan naandun yung aking mga tanim na halaman at susubukan nating itanim ito. Itong roots na to, ayan, may mga ugat siya. Ayan, kung napapansin nyo yung mga, ayan, yung mga sumisibol na yan. Yan yung kanyang mga ugat. Palibasa nga ito ay roots o ugat. Ay itatry natin dalhin dun sa ating kagubatan at itatanim natin. Siguro magtatanim tayo ng mga 5 piraso nito para obserbahan natin within 30 days. Makikita natin yung improvement nito kung meron na siyang sibol, kung siya ay mabubuhay. Yan. Tama sa gulang, ayan. May mga, ayan, meron siyang mga bukol dyan o mga parang seeds siya dyan o ugat. Dapat ko natin yan. Bali 5 piraso yung ating kukuhanin na itatanim natin. Hindi pa naman siya tuyong-tuyo kasi ayan, sariwa pa yung kanyang loob. Ayan, pipili lang tayo ng tingin natin ay parang medyo maganda. Ito. Kuha tayo ng mga 5 piraso para siguradong marami-rami yung ating itatanim. Ito, siguro, ito. Ayan. Nakaganon ang ugat pababang ganon. Ayan pababa. So itong 5 ito ang dadalhin natin dun sa gubat at itatanim natin maya-maya lang ng konti. Ito. Tingnan natin tong mga iba. Ayan ayan nakataas na ganon. Hindi naman po pwedeng ang ugat niyan ipataas. Ang ugat niyan, siyempre, ang tendency pababa. Kaya papaganyan ang magiging tayo niyan. Ayan. Papaganyan. Ayan tingnan yung itsura ng buko niya. Ayan ang putol niya dito dito nang galing yung putol niya Ayan dito. Ibig sabihin ang ugat niyan papunta rito. Pababang ganyan. So ayan. Na-identify na natin yung kanyang roots. Ayan dito nang galing yung putol sa babaw na to. Ayan ayan Ibig sabihin ang tayo niya nakaganon. So dito niya pinutol yung ugat. Ayan ayan ang tama ng gulok niya hindi naman po pwede na nakaganon ang ugat niya pataas. Ibig sabihin ang ugat niyan palibasa ay pababa. Ayan, pababa. Kaya dito niya pinutol. Ayan, dito niya tinabas. Ayan yung ayos ng kanyang tama ng kanyang pagkakaputol, papaganon. Hindi man niya pwedeng dito tirahin kasi nandito yung ugat sa lugar na to. Kaya ayan ayan ang tama. Ayan. So ayun, kumpirmado pag ganyan ang pagtatanim natin. Ayan. So yan, dumating na dito tayo sa ating kagubatan. Ayan. At aakit tayo doon sa ibabaw na yon. Ayan. Dito sa lugar na to medyo magubat masyado, masukal. So dito tayo pupunta sa lugar na to, yung medyo malinis. Doon tayo aakyat doon sa ibabaw na yon. Doon natin ihahanap ng pwesto tong ating alingatong roots. Kumuha tayo ng pig manure yan. Tsaka itong lupa italagay natin dito. Magtatanim tayo ng isa dito sa lugar na to. Paniguro lang na maobserbahan natin tsaka masusubaybayan natin. Ilalagay lang natin dito sa malapit na madali nating mapupuntahan. Lalamas-lamasin lang natin tong ating lupa para lumambot siya. Bali naglagay lang tayo ng konting urea dito sa ating lupa para siguradong meron siyang ekstrang pataba. Ayan. So dito natin ilalagay. Dito sa plastic bag natin ilalagay. Ito talagang taniman ng mga halaman yan kasi may butas siya sa mga tagiliran para pag dinilig lumalagos yung tubig, hindi siya pumupundo.
Kasi kung pumupundo yung tubig pagka binabasa, may tendensyang mabulok yung ating nilalagay na mga pananim. Kaya kailangan pagka yung binasa natin ang lupa, lalampas yung tubig sa ilalim. Hindi siya mag-paper mix dito. So yan, okay na. So ito na yung ating ilalagay, ayan. Palibasa nga ay ganun yung tabas ng kanyang gulok. So ibig sabihin papaganyan ang tanim natin. Pinutulan natin tapos tinasahan natin ang bahagya, tutusok natin siya rito. Yan. Dagdagan natin ang lupa hanggang sa mapuno siya. Yan. Dito natin siya inilagay para safety siya at hindi magagalaw. Madali nating mapupuntahan. Ayan. Yan siya, maganda rito kasi naaarawan dito sa lugar na to eh. Yan. Yan yung ating kagubatan. Ayan. Yan yung ating yung mga alagang stainless bee. Yan, magandang sikat ng araw ngayon eh. Kaya okay na nandito tayo sa gubat kasi hindi umulan. So yan, pinutulan lang natin ng tulo para lumabas yung kanyang pagkasariwa. Ayan. So yun yung takbo ng ugat niya pababa. So dito natin tinabasan. Saka natin sa ibabaw dito sa hinukay natin. Yan. Ilulubog na natin doon yung kanyang ugat. Yan. Kasi pe-press natin para lumapat ng gusto siya. So ayun. Medyo nakalabas ng kaunti yung dulo. Para doon dadaan yung kanyang pinaka suloy niya. Yung isa. Linisin muna natin. Ganda naman ang lupa. Ganda ang kanyang tayo dahil walang bato. Makakapag-penetrate agad yung kanyang ugat. So yan. Napaglagay ulit tayo rito. Yan. Inilabas natin yung kanyang katawan. Ayan. Kasi pe-press lang natin. Tulad dun dati. Yun. Okay na. So yan na yung panlima na itinanim natin. Ayan, itinayo natin siya. Yan. So after 30 days babalikan natin, titingnan natin kung ano ang kanyang status o yung kanyang kalagayan. Yan. Kung meron tayong progreso sa ating mga itinanim na alingatong. Itong dahon na to, yung puno na yan, ang tawag diyan kampupot. Yan nung bata ako at palibasa nga ako'y laking bukid. Kapag ako'y natitinik ng mga makahiya, malalim yan yung makahiya, ay gagawin mo, bubutasan mo ng bahagya sa ibabaw. Tapos kukunin mo to. Ayan. Madagta yan. Ayan o. Yan o, madagta. Yan. Yang dagtang yan, ipapatak mo lang yan dun sa iyong tinik. Hindi mo na kailangan sungkitin yung tinik, lalagyan mo lang ng butas para lang makadaan tong dagta na to. At mapapansin nyo, magdamag lang ang paglalagay niya pagka yung bago kayo matulog para hindi nagagalaw. Paggising nyo ng umaga, makikita nyo wala na yung tinik, lumutang na. Yan, so napakahalaga nito sa amin, sa mga magbubukid. Napakahalaga niya kasi magaling niya sa mga tinik. Meron kasi mga tinik na malalalim. So obra yan, yung mga tinik na alambre na natinik sa paa, yung maliit na sakit sungkitin, yan, napapalutang niya yan, yung dahon na yan. Ito yung ating kagubatan. Yan, marami tayong mga halamang itinanim dyan. Ayan, naglakihan na, yan, mga mangga, yan, mga bagong niyog yan. Ayan o, yan, mga bagong tanim natin yan, mga saging. Yan yung ating itinanim sa ating kagubatan para hindi masayang yung ating gubat. Yan, mga mangga. Puro grafting yan, yung mangga na yan. Namumunga na yan, yung tataas na yan pagdating ng season. Namumunga na siya. Ito yung mga ibinlag ko nung mga nakakaraan na avocado grafting. Ayan, na nilagyan ko ng electrical tape. Ito na siya ngayon, ayan, buhay na siya. Pagkatapos may mga sumibol dito, ayan. Nakita natin, ayan, may mga sumibol na bagong sanga, ayan o. Ayan.
Hindi natin puputol yan. Pasasangahin natin, pagugulangin natin, tapos ibabading uli natin. Nakaparehas din ito, itong ating sayo na to. Pareho sila ng uri yung ilalagay natin. Yan, ganyan ding klase. Kung saan natin kinuha tong ating sayo na to, doon din tayo kukuha ng pandugtong para dito. Kaya bubuhayin natin yan, dudugtungan natin yung mga yan. Ayan. Ito yung mga kasama niya, ayan oh, buhay na rin oh, ayan oh. Buhay na. Ayan, may mga sibol din, ayan. Ayan yung kanya mga balot dati na nakabalot ng plastic, tinanggal na natin. Dahil nakita nga natin na buhay na. Yan, dire-diretso na yan. Pagugulangin din natin yung mga yan, marami-rami yan, dutas dudugtungan natin. Basta yung mga stainless bin natin ngayon, ayan oh. Kasi mainit eh. So ito pa yung iba, ayan oh. Yung isang yon na mahaba ang dahon, mas nauna kong tinanggalan yun ng plastic, kaya mabilis ang kanyang progreso. Oh, ayan, ang dami ring, bali, marami rin siyang tangkay. Ayan, bali 30 days lang ang ating ginawa rito at yan, buhay na sila. Ayan, dapat pala nung nakita natin na ganyan na siya, tinanggal na agad natin kasi yung isang yun, ganyan pa lang yung forma, tinanggalan na natin siya ng takip eh. Dapat pala pag ganyan, tatanggalan ng takip. Kaya ang bilis ng kanyang pagdahon. Yan. Susunod na humaba yan, igagrafting uli natin. Bali, na-vlog ko na to nung mga nakaraan. Ito naman yung isang puno ng abukado na hinukay natin. Ayan. O yan. Tinanim natin dito. Ayan, buhay na siya. Ayan o. Maganda pagka maglilipat ng mga ganito, panahon ng tagulan. Siguradong hindi siya mamamatay kasi automatic nadidilig siya eh. Yan. Tinibulan na ng mga kahoy dito sa tabi. Yan. Dati malinis to eh. Mabilis sumapal yung ano, yung mga damo. O ayan, buhay na, sigurado na yan. Yan yung ating puno ng guyabano, ang dami niyang bunga, ayan o. Medyo itong puno lang ng guyabano, napakaraming karag. Yan, dami niyang bunga ngayon. Yan yung mga kalabasa, tinanim natin, ayan o, buhay na. Marami yan, hanggang doon. Mga kalabasa, tinanim natin nung panahon ng tagulan, ayan. Naggapangan na sila. Papuno ng kagyos, ayan o, buhay na rin lahat sila, ayan o. O, hanggang dito, ayan, pati yung mga sitaw turo o yung paayap na itinanim natin, ayan, buhay na sila. Yan yung damong makahiya na sa mga magbubukid, yan ang malakas makatinik na ginagamitan natin ng kampupot. Yan, matinik yung katawan yan, may malimit kaming nakakayapak dyan, palibasa nga ay magbubukid, walang stepin, ayan. Tusok-tusok minsan, ayan o, tingnan natin itong isang to. Ayun, tumitikom siya. Kapag nagalaw, ayan o, tumikom. So yan, patikumin natin lahat yan. Ayan. Pag nagalaw mo yan, magtitikuman na yan. Ayan. Ayan, matinik o. Ayan, tumikom na. Wala na. Ito pa. Patikumin natin. Ayan. Ito. Oh. Nababa ko sa yung sanga niya eh. Oh, bumababa. Kukuha tayo ng tangkay ng abukado dahil yung ating itinanim na napanood natin DIY sa TV na itinanim sa sibuyas, hindi naman pala totoo na nabubuhay. So kukuha tayo ng malaking tangkay, yun ang itatanim natin. Puputol tayo rito. So yan, malaking tangkay yung ating itatanim. So ito yung ating pinutol na abukado. Susubukan nating itanim. So yan, nilagyan lang natin siya ng kanting tabas na natin tatanim dito. So yan, sinipti natin siya dyan. So hanggang dito lang muna yung ating video at abangan lang natin ulit sila sa susunod na pagbablog natin. After 30 days, titingnan natin kung ano nangyari doon sa itinanim nating alingatong. So hanggang dito lang muna at marami pong salamat. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. At nawa po yung biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay
palaging suma ating lahat. Maraming pong salamat. God bless po.